kakalimutan yan. Ayaw mo kung kakalimutan yan para hindi mo mabanggain nasa likod. Ano nga, gusto ko sa inyong i-share yung iba pang kwento behind dun sa aking driving lesson and kung paano ko nakuha itong lisensya ko na to. Yung journey ko. Ayan, kung nakikita nyo, hawak ko na nga itong aking Qatar driving license. Finally, yes! The best, guys. Dito na kayo mag-enroll. Mura. Tayo pang Pilipino. May promo sila ngayon. Raffle ng kotse. May kotse nga doon, Audi. Naka-promo, you know? Hey there folks, welcome to my channel Diego TV, and for today's vlog I want to share to you my journey on how to get my driving license here in Doha, Qatar. So this is our car. Oh. Okay. Kasi gawa nga ng shifting ako. Ngayong linggo na to pang umaga ako. Ay, pang hapon. Kaya bukas pwede ko pang umaga. Saka sa susunod na Saturday to... Basta punta ka na lang dyan sa schedule, sir. Mag-check ka na lang kung sinong may bakante sa Pilipino. Marami naman kaming Pilipino tayo dito. Asya. Maraming salamat. Yeah, we're done with our first day. Alright. Iba-iba din yung sasakyan eh. Oo. Pag mga bago, medyo ano, ito kasi. Oh, lakas parang preno nito. Grabe. Ang lakas ng preno. Tagal ka na rin dito, sir? Matagal ka na din? Bago pa lang, 8 months pa lang. Kami yan, isang bagsak. Sabay-sabay kami yan, 6. 6 kami, pero yung isa hindi nakatiis. 5 months, umuwi na. Left tayo siya. Mas mahirap pa nga yung manual. Isa sa automatic. Pero mas maganda yung manual eh, no? Mas buhay ka eh. Oo. Ito pag ano, tapak preno ka lang, tsaka ano eh. Doon, ano na, lahat. Paa mo na dalawa. Nagana talaga. Pero dito naman kasi, ang automatic naman sa'yo. Isip ko nga kung manual ba o ano kukunin ko. Sabi ko, automatic na lang. Automatic na lang. Hindi, alam, bibili ka ng sasakyan dito. Straight ba tayo? Neutral siya. Sakto lang yun. Ano lang sa matic, pag nagkamali ka ng apak dyan, bibigla. Sige lang, paso. Dito right side, nag-exit ka dito. Pag ganyan, hindi na ako mag-signal, no? Hindi, kailangan pa tayo dito. Basta magliligo ka. Signal mo lang. State mo muna. Tapos left dito. Lagi kasi ng pagkaiba ng pag-drive sa Pinas sa dito. Hirap kumuha ng license dito. Sige sir, return. Sa Pinas, may pera ka lang dyan eh. May under the table mo lang. Saka sa atin, ano ka lang, self-drive ka lang. Ako, nangyari sa akin, bubili ko ng sakyan. Hindi ako marunong mag-drive. Pinag-aralan ko. Pinag-aralan mo lang. May nagturo lang sa'yo. Mga 4 na araw lang. Ayos na. Kung saan ako nakakarating.
makontrol mo lang naman yung ano dyan sir, steering eh. Tsaka yung kumpiyansa, pag nakuha mo yung kumpiyansa. Saka yung tiwala mo sa sarili mo, yung malakas na loob mo. Sa una ka lang ano eh, pag... kakabahan ka. Saka pag medyo mahina-hina loob mo pag mag-drive, kung matatakot ka wala. Isipin mo na, mga babae nga eh. Nakakapag-drive eh. Nakakapag-drive. Ang anong usapan ko sila, pag pupunta ako tsaka nagpapa-schedule kinabukasan. So kapon sabi ko, anong oras ba may Pilipino? Chinek niya. Sabi niya 11 tsaka 12. Hindi pa pala pwede magpa-schedule ng test pag wala ka pang 10 wala. araw, no? Ano mauna ba ang test sa road or yung LNP? Binago na naman kasi nila ngayon eh. Dati, road muna. Tapos, pag ipagsa mo yung road, LNP. Ngayon, baliktad. Ay, ginawa na naman nila. Sabay na daw. LNP, pag nagkapasa ka ng LNP or sa road, that day, exam mo na rin. Mabilis pa lang ngayon, no? Mabilis ka makapasa, mabilis ka pagbabagsa ka, mabilis din. Babago-bago na naman yan sila. Papaguhin na naman. Pero pag doon sa LNP, nakamonitor lang yung ano doon sa camera yan, no? Ikaw lang naman magsa doon. So, okay lang. Sa susunod na class mo, pwede kang magpaano doon. Kahit isang LP ka, tapos 3 balik sa P-parking, labas ka na. Medyo doon ako siguro mahihirapan. Hindi, madali lang. Dali lang. May mga diskarte naman yun doon. Kaya nga minsan pila-pila dun eh. Lalo nung kailan lang hindi nila binago na L ang LNP mauna. Tambak kayo, pila dun lang. Maubos na yung oras sa kakahintay. Ganun? Oo. Kasi siyempre estudyante, kahit daw ikaw yung instructor, paunahin mo muna, tutukan mo muna sa LNP pag pagkapasado sa LNP, di siya ka na sa tutok mo na sa road. Sa road test. So sa case ko, puro road ako ngayon. Kailan ako pwedeng next class mo, pwede ka na magpa-LP. Pitik-pitik lang. At least ma-try mo lang. Dapat nga pala kanina eh. Ilan ba yung class mo sa isang araw? 45 minutes lang. Hindi, isang session lang. Sabi ko nga kay Cherry kung pwede ba na 2 oras. Daling matapos kasi. Di daw pwede. Siya of course ka lang eh. Kasi kung ginawa mo kasing 2 yan, madaling matapos. Kaya gawin mo lang, sabihin mo sa kabayan natin kung sino sa sunod, sa Sabado. Hindi, Sabado. Mag-L ka muna. Kahit pagkaisa, subukan mo lang sa L para makuha mo lang yung diskarte doon. Tapos technique, no? Tapos sa P naman, para sa susunod, alam mo na. Sa road naman, wala namang problema sa road mo. Pinas manual pa gamit mo, mas mahirap yan. Laki pa. Ban pa yun. Ay, ban, oo. Sige, mag-left tayo na siya. May sasakyan ka lang dito, sir? Wala pa. Wala nga ng gasolina dito. 2 reals, no? Tumaas pa nga daw, sabi nila, oops. Ganyan sa distansya, kaya makita yan. Ang duhet. Dati nga daw, piso. Dumating ako dito, piso. Ay, tagal ka na rin dito, sir. Mag-11. Sabi ko nga, ba't ba dito na yung pamilya mo? Hindi, asawa ko lang. Yung anak ko dito pinangalaking bunso, pero binalik ko din sa Pilipinas. Mahal mag-aral dito. Mag-aasos dito. Ganda rin dito ka. Anong depende yan? Yung uso ngayon, dito. Ginaya nila sa Depender. Pero China daw kasi. Dito, pero ganda ng forma, no? Forma yun. Pag may ganyan ka sa Pinas, huwag na bigatin na.
lalaki ng sasakyan dito eh. Ano bang lugar tong nakakasakop dito? Sigawa? Oo, Sigawa. Sa Karatiyat pa yata. Lalabag din tayo siya. Roundabout ano tayo? Left side. Dito right kasi. Medyo ang dami na dito ng traffic sign, no? Hindi ka mukha sa Pilipinas. Sa highway ka na makita ng traffic sign, eh. Oh, dito kahit sa looban eh. Pero mga katari, hindi naman nila sinusunod. Kaya nga, eh. Kahit na... Pero kailangan sa training, talagang dumaan ka sa basic, no? Sa basic. Pag nag-shortcut ka, babagsak ka siguro. Kahit na left lang, Ganyan. may nakalagay na ano, di ba? Yung signboard. Sabihin sa'yo, okay, right. Pero one way yun, ha? Dapat left lang. Pag sinunod mo yun, wala ka na. Huli ka. Oo, bagsak ka na. Ibig sabihin, hindi mo alam yung traffic sign. Ibig sabihin, sir, only one way, left. Yung mga tricks din pala sila, ano? Nag-ano yan, police na mga nag-trip din sila. Pero bihira naman. So usually, 5 minutes lang yata yung ano, eh, di ba? Wala pong 5 minutes, sir. Isang estudyante. Wala, paglabas mo ng school, pag sabi sa'yo, mag-right ka na. Pag labas mo sa right mo, right ka uli. Left indicator, pagdating na, sabi sa'yo, parking. Kailan nakabilis, no? Oo, sabi sa'yo, okay, second. Titignan lang nila kung alam mo yung paano ka mag-park, paano ka mag-turn around, turn right, gano'n. Paano ka umawag, sa priority ka. Have a great morning, Martin Logi, and to all the staff of Kabayan Radio and sa lahat ng mga listeners. Katari yun, ano? Buti alam pa niya magbigay, ano? Pero yung iba yung... Diretso. Pero sa ganito, nasa highway ka, mga kanto yan. Ikaw yung pa-priority niya. Kumbaga giveaway sila. Yung marunong, ha? Pero yung iba na... Kaya nga mahirap, eh. Mamaya, diretso ka, biglang diretso rin siya. Paano rin, pakiramdaman mo Defensive driving, no? Oo. Kasi minsan mga ibang lahi, wala silang pakiram sa mga ganyan, spare car, any car. Saka sa komunikasyon ba, mas may Pilipino magkakaintindihan tayo. So basically, yung police, siya mag-i-instruct sa'yo, left, right, ganyan. Right. Parang sinasabi din namin sa'yo. Parang ganyan din. Kumbaga, ganyan din mangyayari nun. Pero sa kanila, sir, hindi nila sinasabi na mag-indicator ka or mag-change lane ka. Nag-observe lang talaga sila. Observe lang nila kung alam mo yung tamang gawin mo, dapat mong gawin. Tapos mahina pa yung boses ng mga right tayo siya. Tulad niyan, hindi siya nag-indicator. Right tayo siya. Dito, nagdadala yung mga polis dito eh. Yung mga ganyan sir, lumalampas ka sa linya, sa exam, di pwede yun. Okay. Bilang saan yung linya, lang. Sakto ka talaga. Oo. Left tayo siya. Tulad dito, kaya ko dyan ganyan. Oo, kailan sakto ka dito. Ito, mayroon mga nakausli mga sasakyan. Pag ganyan, pwede kong kainin itong kaliwa. Iiwasan mo. Tapos balik. Grabe mga parking yung ano dito, eh, no? Tapos nagkahaba pa yung ano. Kausli, eh, no? Usli ba? Right tayo siya.
Pag ganyan sir, obligadong hinto muna ako. Oo, kasi tingin ka muna sa ka-left o sa ka-right kung may sasakyan ba o wala. Pag wala, Ayos yung ating instructor, si Sir Alan. Right? dapat kanina. Ay, naano mo to sa roundabout kanina? Hindi. Dapat bali pagkaano. Akala ko naka-play mo lang din kasi kanina. Hindi, bali pang ano ko ngayon, third session. Nung pumunta sa runabout, para nakuhanan natin yung runabout. Sa malaki, no? Oo. The best, guys. Dito na kayo mag-enroll. Mura. Kaya pang Pilipino. May promo sila ngayon. Raffle ng kotse. May kotse nga doon, Audi. Audi. Naka-promo, no? Takin mo yung estudyante, napakadami, no? Araw-araw. Araw-araw. Hindi nauubos. Lalo na. Ano lang yan, Doha driving pa lang yan. Ang dami pang driving school dito Oo. sa Qatar, no? Nag-promo nga sila nun. Kaya dami. Kaya masyado na ang traffic dito sa Qatar, eh. Sa dami. Park mo nga sir. Park tayo. Parking area. Hindi sir, okay lang yan. Hayaan mo lang yan. Tapos park mo. Tapos handbrake. Oh, tignan ko lang yung distance. Okay naman sir, distance natin. Nice lang Ganyan lang, oo. Sige. Ilang feet ba yan? Ganyan lang yan sir, ano lang, kahit mga tatlong dangkal lang. Indicator left, okay. U-turn na tayo sir. Sige, indicator ka lang. Simulan to. Oo, paunahin mo na yan. Pag yellow pa lang, ano? Yellow, okay pa rin. Tapos left tayo. Grabe kagat ng preno nitong ano na to. About left tayo. Indicator right sir. Paano patayin to sir? Tingnan mo lang si sir. Ito, pakipindot mo itong pula sa ibabaw. Okay. Pasok na kami guys. Yan. Garahin na kami. Garahin na. Sige, kami na. Right na tayo sir. Number ano ba tayo? 62, dito. Kasi pa-reverse tayo. Papasok ko dito? Oo, dito. Sige pa sir. Hop. Kuha pakat yung preno. Pakat mo. Sige sir, ano na, full right mo. Wait mo na sir, huwag mo muna ano. Full right mo muna. Pakat yung preno.
Pops, ito may pre-rock siya ko eh. Oh. Full light mo. Okay, sagad mo yan. Okay. May preno ka rin pala dyan. Oo. Hop. Full left. Full left? Oo, tapos reverse. Yan. Ano ba yan? Sige sir. Tapos? Di pa. Ayan mo sir. Left. Chagador. Oo. Diretso na. Left pa na, oo. Okay na yan. Pasok sa banga. Ganyan lang ba yung ano, parang packet? Straight mo na lang sir. Kailangan niya kasi maluwag dyan. Parang paling ah. Diretso lang. Okay lang. Okay. Okay na. Ay, salamat sir. Sige sir. Off na rin yung engine sir. Yan, shooting na yan. Ayan, sir. Oh. So ayun, ngayon ang ating 5th day sa ating driving lesson. Sama pa natin si Sir Noli, ang ating malapit na veteran instructor. Sobrang excited ko kanina, hindi ko na-camera yung pocket parking. So sinuruan niya ako sa pocket parking. Roundabout U-turn. Roundabout U-turn, sir, yan. Sige, sige. Yan, lipat ka. Ito kami sa roundabout. Kunin mo pa rin yung ilalim, sir. Mga after 150 to 100 meters, saka kalumipat ang right. Paano yung stop to sir? Doon rin? Yung sa ano sir, yung mga pinapapahintuin ka nung ano, sa mga parking area. Yan, may parking slot. Meron bang ganung pagkakataon din? Mayroon sa kanya. Pag sa road test muna, focus ka muna sa parking. Oo, yun. So yun, kailangan pag-stop, kita yung linya doon sa harap. So, the moment hindi mo makita, stop ka na. Kasi yun sa importante. Craving bold flavors? Taste Australia in Qatar. Outback Steakhouse. Enjoy juicy steaks. A breakfast combo. Get business lunches from 59 Qatari riyals. Visit us today for an unforgettable meal. Radio 94.3. Sama sila pag marunong, hindi na sila nag-signal, no? Masaway na, no? Pasaway na mga yan. Kalimutan ko kung video yung kanina. U-turn. Tapos dito, kailangan nakikita mo yung gulong ng sinusundan mo. Tama, ano sir? Oh, sir. The last moment na makikita mo yung gulong niya. Yan. So sabihin yung safe distance.
bawal sa inyo na i-upload yan, no? Oo, sir. Sir, pag graduate na ako, pwede na, no? Oo, yan. Pero kapag ongoing pa, hahanapin ka nila eh. Dito ba tayo dito? Titi. 88. Alright. So maraming salamat ulit sa panibagong session. Tapatan mo na yung pagsisa. Kung tatapatan yan, ayaw mo kung kakalimutan yan para hindi mo mabanggayin nasa likod. Diretso tayo, sir, or kaliwa kanan? Diretso, sir. Wala lang sinasabi si police, sir. Diretso. Wala, diretso lang. Baba pala yung side mirror ko dyan. Yun, ang ngayon ay pangano natin, 6 na sesyon. Dito po okay lang humawak dito, sir, no? Okay lang dito. Ganda Yan naman, sir. talaga yung style. Kung gusto mong bumagsak, Yan, may test na nangyayari, no? oo, sir. Tapos usually anong oras sa umaga lang? 6 a.m. to 11 a.m. Basta malalaman mo na agad same day kung magsaka o pasado. Wala naman straight. So after the 6 it's a rising. After sir, after rising na tayo. Tayo. Tinuturo ko lang, sir, para ako. Eh, tanda ko naman yan pagka left, right signal. Okay. Then
straight. Of course na, sir. Kaya pumirap na tayo ng kontrata sa Viva Max. Aywa, maraming salamat ulit, sir. Yo, good morning. Yun, natapos na ang ating training, mga ka-Earth. At yung mga following days ng aking driving session or training ay hindi ko na i-vlog dahil paulit-ulit lang naman po yung proseso. So ayun nga, gusto ko sa inyong i-share yung iba pang kwento behind dun sa aking driving lesson and kung paano ko nakuha itong lisensya ko na to, yung journey ko. Ayan, kung nakikita nyo, hawak ko na nga itong aking Qatar driving license. Finally, yes. Alam nyo ba na ang pagkuha ng lisensya dito sa Qatar ay para kang nakapasa sa board exam. Parang ganun yung feeling. Yun. So, bali sa magtatanong kung gaano katagal yung duration ng aking whole journey. Bali, nag-enroll ako sa driving school ng January, mga second week. So, kahapon, April 29, ayun, yung aking road test, yun yung pinaka-final test na, ayun, nakapasa naman. At ayun, after makapasa, ipiprint lang itong driving license. Ayan. And finally, nakuha na natin. Ayan. Thank you, Lord. So, gusto ko lang din i-share sa inyo na after nung driving lessons, after nyo maka 10 session, pwede na kayong mag-apply or magpa-schedule para sa LNP parking. Yung papa-L, tapos yung pocket parking. So yun, after ng 10 session ko, nagpa-schedule na nga ako ng aking LNP, which is yun yung una, last yung road test. Bali, dalawa yung test na yun. So doon sa LNP, nakakuha ko siya ng one try lang ay naipasa ko na kagad yung aking LNP. Salamat doon sa aking instructor na Pilipino. Yan, tinuruan niya ako ng technique kung paano makapasa doon sa test na yon. Then April 13 na-schedule ako ng road test. Pero hindi ganun kadali, mga ka-Earth. Dahil yung aking unang try sa kamalas-malasan na hindi ako nakapasa. Pero nagawa ko naman yung yung part ko, maayos naman ako nag-drive. Pero ganun talaga eh. Sabi nga nila, pag maramihan, pagka first try sa road test, ay nape-failed. So ayun na nga, kahapon na schedule ko ng aking road test. Actually may 3 try yung road test. So first try hindi ako nakapasa. Ayun, kahapon second try nakapasa. So ayun, yun yung ating journey sa pagkuha ng lisensya.
So sa mga kabayan dito lalo na sa Doha, Qatar na may mga tanong or gustong may tanong sa tips or something, i-message nyo lang ako dito sa comment section at try natin sagutin, baka makatulong din sa inyo. Ayan, bali ulitin ko, yung inabot ng proseso ng pagkuha ko ng lisensya ay almost 3 months from the time na nag-enroll ako, kasi may mga proseso po yan, tsaka depende sa schedule nyo sa trabaho. Gaya ko, nagpupunta lang ako doon kapag off ko, or kaya pag natatapat na ang shift ko sa trabaho ay panggabi, panghapon, so pag umaga pumupunta ako doon. So yun, gaya nga sinabi ko, 20 session yung half course, pero siguro ang nagamit ko lang mga 13 days, 13 session lang yung nagamit ko, which is 45 minutes each session. So yun, sinasabi ko nga okay naman yung instructor ko, tinuro naman lahat ng technique at yung mga scenario na pwedeng mangyari during the road test, tsaka dun sa LNP parking. So yun, good job. So yun, comment lang kayo kung meron pa kayong ibang katanungan or sa mga tips, para sasagutin ko yan. Tatry kong sagutin sa abot na aking makakaya. Alright, so hanggang dito na lang yung ating vlog. Ayan, maraming salamat kung umabot ka sa video na ito. Paki-comment na rin kung nandito ka sa Doha, Qatar at nagbabala ka din kumuha ng driving license. Yun, update ko kayo sa susunod nating project. Siyempre, maghahanap-hanap na tayo ng mabibili natin na sasakyan. Ayan, hopefully. Ayan. Okay, hanggang dito lang yung vlog natin. Kita-kita po tayo sa sunod kong video. Alright? Bye-bye.